joy in life had led me to the grave. I had no hope that you would own a rebel to your will. And if you had not loved me first, I would refuse you still. And hallelujah, all I
joy in life had led me to the grave. I had no hope that you would own a rebel to your will. And if you had not loved me first, I would refuse you still. And hallelujah, all I have is Christ. Hallelujah, Jesus is my life. But as I ran my hellbound race, indifferent to the cause, you looked upon my helpless state and led me to the cross. And I beheld God's love displayed. You suffered in my place. You bore the wrath reserved for me. Now all I know is praise. Hallelujah, all I have is Christ. Hallelujah, Jesus is my life. He is my I'm not my I'm not my Now, Lord, I would be yours alone and live so all might see the strength to follow your commands could never come from me. Oh, Father, use my ransom life in any way you choose, and let my song forever be my only boast is Hallelujah. So, okay, once again, good afternoon. Welcome po sa His Community Church, sa ating pong daily Bible study. Pasensya na po kahapon, di po tayo nakapag-Bible study kasi yun nga po, may nilakad po ako sa Balanga. And I praise God kasi sa provision, nakabili po kami ng printer which I think very helpful personally sa akin. Sa pag-aaral ko kanina, magdamag ako nagbasa. Hindi ko na ginagamit yung gadget, no? So, yung mata ko ngayon is okay yung pakiramdam. Ayun. So, tapos, makakatulong siya sa church kasi makaka-produce na po tayo ng mga books na makakatulong po. And ang kulang na lang talaga yung desire ng mag-aaral. Desire na magbasa. Yung bawat isa na pag print namin yon, sana merong magbasa. No? Pero yun nga, kaya nga kinamusta ko kayo kanina about sa Bible reading ninyo. So anyway, once again, good afternoon. Tayo po ay magsisimula ulit. So bago yan, tayo po ay manalangin muna. Let's pray. Our glorious Father, our Savior Jesus Christ, and the one who made us see Christ, the Holy Spirit. We thank you, God, for your work
of salvation sa bawat isa sa amin, Panginoon. And we continue to give praise and thank you, Father, for your grace and your mercy, your love that has saved each one of us. Maraming salamat po, Panginoon. And even sa opportunity po this afternoon to come together before your word, learning from you. Salamat that the Holy Spirit will illumine in our hearts and our minds your words, na ito po'y makakapagpalago sa bawat isa at makakatulong sa amin upang kami ay maging ganap para po sa kaluwalhatian mo, Panginoon. We continually ask your guidance. Teach us, Father, for you are the truth and ang katotohanan ay nagmumula lamang sa iyo. Ito aming panalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Okay po, so this afternoon, magsisimula po tayo sa Luke chapter 4, verse 14. So this is another, kumbaga nagmo-move on na po tayo sa tinatawag po natin na the gospel harmony. So again, para po sa mga kapanood nito at yung mga bago, ang ginagawa po natin is pinag-aaralan natin yung 4 gospel books, the Matthew, Mark, Luke, John, and tinitingnan po natin yung harmony nila. Ibig sabihin, tinitingnan natin yung yung iisang mensahe talaga ng gospel books. Actually, magagawa natin 'yan sa buong Biblia, no? Because that is the word of God, that iisa lang talaga ang pinaparating ng salita ng Panginoon. But anyway, ngayon we are focusing on the 4 gospels. Okay, and ngayon nasa Lucas tayo. Pero natandaan ko po last week, yung atin pong binasa is yung sa Mark chapter 1 verse 14 to 15 at saka sa Matthew 4 17, if I remembered it correctly. Matthew 4:17. Dinefine po natin kung ano po yung pagsisisi na pinapangaral. Pagsisisi at yung kaharian ng langit kay Matthew, kay Mark, Luke, kaharian ng Diyos, no? So we defined it last week and we praise God kasi naunawaan na natin ngayon na yung ebanghelyo ng Diyos na tinatawag, na mababasa natin sa 4 gospels, is naunawaan natin na iyon ay yung pagsasakatuparan sa pamagitan ng Panginoong Hesus. Ibig sabihin, ongoing yung fulfillment ng promise ng Panginoon na mababasa natin sa Old Testament. Kaya nga, ang ipinangaral ni John the Baptist at ng Panginoong Hesus is magsisi kayo sapagkat malapit na ang kaharian ng langit. Kasi nga, nandun na ang hari na siyang magfulfill ng lahat ng iyon. So sabi ko po last week, ipapakita ko po sa inyo, meron pa po akong isang patunay na yun po talaga ang nangyari doon sa buhay po ng Panginoong Hesus. He's actually fulfilling. And yun nga po, yun po yung tinatawag na kaharian ng Diyos. So, meron po akong itatanong sa inyo sa mga naka-overview na ng 4 gospel books or nakatapos na magbasa ng 4 gospel books. Ano po yung isa sa mga bagay na makikita po natin na laging ginagawa ng Panginoong Hesus? Sa story sa 4 gospel books. Meron po kasi isang ginagawang Panginoong Hesus na baga kung mababasa mo, ang daming chapters na binabanggit yon. Ano po yun? Anong gawain yun? Marami po siyang ginawa, pero kumbaga ano yung isa sa mga bagay na yon na parang prominent, no? Palagi natin makikita. Pagbabautismo. Pagbabautismo? Okay, isa po yun, no? Makikita natin yun lalo na sa pagsisimula. Okay, pero
Ayun po, yung after po nun, yung kumbaga yung mga sumunod nun. Ano pa po yung mga ginagawa ng Panginoong Hesus na lagi niyang ginagawa, no? Pananalangin. Pananalangin, yes, isa po yun. Buti nakikita niyo yun. Okay? Pero hindi po yun yung tinutukoy ko. Meron pa talaga isa. Kahayag po Pa. paghahayag po ng Ebanghelyo. Yes. Yes. So, kasama po yun. Pero bago siya maghayag, ano yung ginagawa niya? Parang itong bagay na ito yung ginagawa niya para tapos marami yung taong lumalapit sa kanya, maraming taong, ano, Jamie? Miracles. Malapit na. Is a specific type ng miracle na ginagawa ng Panginoong Hesus. Kaya maraming sumusunod sa kanya kaya maraming pumupunta sa kanya dahil doon sa isang bagay na yon. Miracle din siya. Ano yon? Ano yung specific na yon? Nagpapagaling. Yon. Ang pagpapagaling. Okay? So, kung makikita natin, thank you Ate Arshan. So, kung makikita po natin, no, sa 4 gospel books, madami tayong mababasa ng mga situations na nagpagaling ang Panginoong Hesus. And even, makikita natin na marami talagang nagsisipuntahan dahil isa sa mga purpose nila is upang magpagaling. Di ba? Mababasa natin na nagpakain ng Panginoong Hesus sa 4,000, sa 5,000. Even kumuha siya ng pambayad ng tax doon sa bibig ng isda. So yung mga bagay na yun. Pero one of the prominent na activity na ginagawa ng ating Panginoong Hesus is ang pagpapagaling. Di ba po? Now, sabi natin kanina, sinabi natin, according to the Word of God, na yung sinasabi po na dumating na ang kaharian ng Diyos is yung, kasi nga dumating na si Jesus na siyang mag-fulfill ng promise. Now, kaya ko po sinabi yon, kaya ko po tinanong yung pagpapagaling. Kasi actually po, kung babasahin natin yung Old Testament, ang pagpapagaling po is isa po yan sa mga kabalikat or kasama doon na magiging tanda. Okay, magiging tanda na ang kaharian ng Diyos ay dumating na. Okay, ulitin ko po, ang pagpapagaling is isa po sa mga kasama doon sa mga tanda na ang kaharian ng Diyos ay dumating na mababasa natin sa Old Testament. So, actually, ito ay isang naging tanong ko lang din. Sabi ko, kasi sino-survey ko po yung pag for example, nasa Luke tayo, iso-survey ko yung chapter 4, 5, 6, 7, 8. Hindi lang po ako nagbabasa sa chapter 4. Sinasama ko din yung succeeding verses. Now, kung makikita nyo dyan, even sa chapter 4 pa lang, may mabasa nyo dyan sa verse 38. Kung may Bible kayo dyan, makikita nyo yung title. Sabi dyan, many are healed. Dito sa English, no? Ewan ko lang sa Tagalog. Marami ang pinagaling. Di ba? May mga titles dyan. Tapos, pagkatapos nun sa chapter 5, the leper and the paralytic. Ibig sabihin, pinagaling ng Panginoon. And even, pagkatapos niyan kung pupunta kayo sa chapter 6, no? Doon na nagturo ang sa Luke, no? Nagturo ang Panginoon about sa Beatitudes. Yun na, mababasa natin yung mga katuruan. And kung magpapatuloy tayo sa chapter 8, okay, chapter 8, andyan na naman, the demoniac cured. Pinagaling daw yung demoniac and miracles of healing, no? So, makikita nyo, it's one of the prominent na mga activity na ginagawa ng Panginoong Hesus. So, again, it is very important. Kaya natanong ko, bakit kaya all throughout the 4 Gospels, makikita mo talaga na nagpapagaling ang Panginoong Hesus. So, nag-search ako, and meron pong dito, no, parang Reformed website na meron silang article patungkol dito. Ang tanong is, why did Jesus heal the sick? So, bakit nagpapagaling ang Panginoong Hesus? So, the very first po na sinagot dito is, Jesus' healings fulfilled prophecies of the coming Messiah. The very first answer is, yung pinakauna po talagang sagot, Jesus' healings, ang pagpapagaling daw ng Panginoong Hesus, ay pagsasakatuparan ng propesiya ng pagdating ng tagapagligtas, pagdating ng Messiah. And so, yun yan, natutuwa lang din ako sa mga leading ni Lord, no? Na magtatanong ka
Bakit maraming healing? And ang sagot pala is yun, dahil yun ay isa sa pagsasakatuparan ng pagdating ng Messiah. Now, puntahan po natin yung Matthew. Okay, punta muna tayo sa Matthew. I think hindi natin madidiscuss yung Luke for this time. So, ano muna tayo? Matthew muna tayo. Punta po kayo sa Matthew chapter 8. Okay? And basahin po natin yung 16 at 17. Okay? So, request ko po si Tita Amy na basahin yung Matthew 8, 16 to 17 po. Tingnan natin. Tapos si Tita Che, mag-ready na lang din. Isaiah 53:4. Okay, Isaiah 53:4. Isaiah chapter 53:4. Nasa Old Testament po yung Isaiah 53:4. Ayan. Sige po. Ready na po ba, Tita Amy? Sige po. 16 tsaka 17 po. Mateo 8:16 to 17. Nang 16 ba? No. Nang gabing iyon ay dinala nila sa kanya ang maraming inaalihan ng mga demonyo. Pinaalis niya ang mga espiritu sa pamamagitan ng salita at pinagaling ang lahat ng mga may sakit. Ito ay upang matupad ang sinabi sa pamamagitan ng propeta ni Isaias. Kinuha niya ang ating mga sakit at pinasan niya ang ating mga karamdaman. Okay. Thank you po, Tita Amy. So, ito pong binabanggit dito ni Matthew is actually galing po ito sa Isaiah chapter 53 verse 4 na babasahin po ni Tita Che. Nahanap niyo na po ba, Tita Che? Okay, sige. Okay, basa po. Isaiah 53:4. Tunay na kanyang pinasan ang ating mga karamdaman at dinala ang ating mga kalungkutan. Gayon may ating itinuring siya na hinampas, sinaktan ng Diyos at pinahirapan. Ayun. Okay? Thank you po, Tita Che. So, ito po yung sinabi sa Isaiah 53. And kung matatandaan nyo po, Isaiah 53 is actually, kung matatandaan nyo sa mga previous preaching natin sa Sundays, Isaiah 53 is patungkol po ito sa alagad ng Panginoon. No? And dito natin mababasa yung, di ba, because of his, ano yan? In his stripes we are healed, no? Sa kanyang mga sugat tayo'y pinagaling. Dito natin mababasa yun sa Isaiah 53, pointing out to the Messiah. And take note, si Matthew po ang nagsabi, babalik tayo sa Matthew 8:17, sabi ni Matthew, ito ay upang matupad ang sinabi sa pamagitan ni Propeta Isaiah. So, hindi po natin to gawa-gawa lamang na ang pagkapapagaling ay para, yun nga, no? Pagpapakita ng Messiah, but actually Matthew himself, no, siya po ay ginabayan ng banal na espiritu at isinulat ito. At kung matatandaan niyo po, ang purpose po ni Matthew sa kanyang pagsusulat ng gospel ng Panginoong Hesus, sino po nakakatanda? Just para lang po may na tayo no discussion. Sino po makakatanda? Kasi po lagi niyong tandaan, kapag magbabasa kayo ng book sa Bible, lagi niyong tandaan na yung author nun, yung nagsulat nun, is merong purpose bakit niya yung sinulat. At malaki yung tulong na yun para maging tama yung interpretation natin, ng pag-aaral natin. Lagi niyong titingnan lagi, ano yung purpose niya, bakit niya yung sinulat. So, bigyan ko po kayo ng example. Si John, sinulat niya po yung Gospel of John upang ipakita sa atin na si Jesus ay ang anak ng Diyos, na siya ay Diyos, na siya ang tagapagligtas. Si Luke, sinulat niyo po yung gospel ni Jesus Christ upang mapatunayan specifically sa mga hentil, okay? Hindi lang mga Hudyo, but sa mga hentil, na si Jesus nga ang tagapagligtas. So, yun yung purpose ni Luke. Diba? Now, si Matthew, ano po yung purpose ni Matthew? Bakit niya po ito sinulat? Nilalarawan bilang patupad at katuparan ng kalooban ng Diyos na ipinahayag sa lumang tipan. Okay. So, yun na ano po ni Mami, nabanggit niya na sinulat nito ni Matthew
upang mapakita sa atin na si Jesus Christ yung katuparan ng mga ipinangako sa lumang tipan. Tama po yun. Pero meron pong specific na dahilan. Bakit niya... Kasi kung mapapansin niyo po kung nabasa niyo na po yung Matthew, Mark, Luke dyan, si Matthew po lagi ang nagsasabi, ito ay upang matupad ang. Ito ay pagsasakatuparan ng. Si Matthew yung laging nagsasabi nun. Okay? Bakit po? Bakit yun yung bakit laging meron siyang ganong statement? Kasi yung purpose niya is? Sige, Jamie. Mapakita na si Jesus ang kanilang hinihintay na Messiah. Sinong kanilang? Yung mga Israel, yung sila, mga Hudyo. Mga Hudyo. Okay? So, the reason po, ang dahilan po bakit, ito, tulad nito, Matthew 8:17. Di ba? Sinabi ni Matthew sa verse 16 yung nangyari. Tingnan niyo sa 16, pinalayas yung demonyo, pinagaling ang lahat ng may sakit. And then on 17, dinagdagan niya, ito ay upang matupad ang sinabi sa pamamagitan ni Propeta Isaias. Laging may ganyan po si Matthew. Bakit po? Kasi po, ang pagsusulat niya nitong gospel na ito ay para sa mga Hudyo. Okay? That's the intent. Para sa mga Hudyo. And yung intent is upang mapatunayan sa mga Hudyo na yung hinihintay nila na Messiah, kasi yung mga Hudyo, alam nila yung Messiah. Naghihintay sila ng Messiah. Okay? Alam nila, kaya is laging sinasabi ni Matthew na upang matupad ang propeta Isaiah, kasi yung mga Hudyong may alam sa propeta. No? Ang mga Hudyong may alam sa Old Testament na tinatawag. So, upang mapakita yan ni Matthew sa kanila, so yung mga nangyari na to, sasabihin niya na prophesied ito sa Old Testament para mapakita niya yun sa mga Hudyo. Okay? That's the purpose of Matthew. So, tandaan niyo po yan. Okay? So, napakaganda kasi malaking tulong ito sa atin na makita na yung pagpapagaling ng Panginoong Hesus hindi lamang po para maraming makinig sa Kanya, para maraming audience siya. That's one of the reason. Marami pong dahilan bakit po nagpapagaling ang Panginoong Hesus. Yun po ay isa sa mga dahilan. Pero, we have to understand na ang healing na ginagawa ng ating Panginoong Hesus is actually a fulfillment. Okay? Pagsasakatuparan po ng ipinangako ng pagdating ng Messiah. Kaya, all over the 4 Gospels, makikita nyo po na nagpapagaling ang Panginoong Hesus. So, don't be surprised anymore. And wag na kayo magtanong, bakit kaya sinulat pa dito yung pagpapagaling? Kasi pagpapakita yan sa atin, the fulfillment. Okay? Kaya nga po, sa una pa lang, sa pagsisimula pa lang na paghahayag, pangangaral ng Panginoong Hesus at even ni John the Baptist, sinabi talaga nila, magsisi kayo sapagkat malapit na ang kaharian ng Diyos. And pagkatapos nun, pinatunayan talaga na nandun na, malapit na ang kaharian ng Diyos kasi nangyayari na yung fulfillment, pagsasakatuparan ng ipinangakong Messiah in which related sa ipinangakong kaharian ng Diyos. Okay? So, meron pa po, no? Dito din, meron pa tayo isang babasahin. Ang Panginoong Hesus ay nagpagaling upang ipakita kahit na po kay John the Baptist na siya po ang ipinangakong Messiah. Okay, so request ko po si T.R. Shan, Matthew 11. Punta tayo sa Matthew chapter 11 verses 2 to 6. Basahin niya ni Ate Arsha, no? Matthew 11, 2 to 6. Sige po. Matthew 11, 2 to 6. Nang marinig ni Juan sa bilangguan ang mga gawa ng Kristo, nagpasabi siya sa pamamagitan ng kanyang mga alagad at sinabi sa kanya, "Ikaw ba iyong darating o maghihintay kami ng iba?" Sumagot si Jesus at sinabi sa kanila, "Humayo kayo at sabihin ninyo kay Juan ng inyong naririnig at nakikita. Ang mga bulag ay nakakakita, ang mga pilay ay nakakalakad,
ang mga kitongin ay nalilinis, ang mga bingi ay nakakarinig, at ang mga patay ay muling binubuhay at ipinapangaral sa mga dukha ang magandang balita. Mapalad ang sino mang hindi natitisod sa akin. Okay. Alright, thank you po, no? So, dito, sa tagpong ito, nakulong na po si John the Baptist. And then, narinig niya yung mga ginagawa ng Panginoong Jesus. Tandaan niyo po, si John the Baptist po nagturo na si Jesus ang Messiah. Pero magtataka kayo, dito sa tagpo na to, nung nasa kulungan na po si John the Baptist, nagpadala siya ng mga alagad ni John the Baptist. Sinabi niya na, itanong niyo daw kay Jesus, ikaw ba iyong darating o maghihintay kami ng iba? So, baka dito po magkaroon tayo ng kalituhan, hindi po nagda-doubt si John the Baptist. Kaya lang, parang hindi niya maintindihan. Bakit yun ang nangyayari? Bakit nagpapagaling? Kasi even si John the Baptist, ini-expect niya na ang Messiah is yun nga, no? Yung kaharian nga. Kasi nga, yun nga hinihintay nila yung kaharian. So, yung Messiah, yun yung maghahari. Yun yung magli-lead sa kanila upang itaguyod ang kaharian ng Diyos. So, parang nasa mind din ni John the Baptist na, kumbaga, ang Messiah is somewhat, yun nga, tutulungan yung Israel na makalaya, no, mula sa pagkakaalipin sa Roman Empire. So, parang ganun din po ang nasa isip ni John the Baptist. Kaya gusto niyang i-confirm kung ikaw ba yung darating o maghihintay kami ng iba. Kaya tingnan niyo po yung tugon ng Panginoong Jesus. Sa sagot po ng Panginoong Jesus, binigyan niyang linaw na yun yung kahulugan ng ipinangako na kaharian ng Diyos. Di ba? Kaya sabi diyan sa verse 4, sumagot si Jesus at sinabi sa kanila, humayo kayo at sabihin niyo kay Juan ang inyong naririnig at nakikita. Ang mga bulag ay nakakakita, ang mga pilay ay nakakalakad, ang mga kitongin ay nalilinis, ang mga bingi ay nakakarinig, at ang mga patay ay muling binubuhay. Ano po yung mga binanggit na yun? Lahat po na yun ay miracles of healing. You see? At ipinangaral sa mga dukha ang magandang balita. So ano pong pinapahiwatig ng Panginoong Jesus dito? And lagi niyo pong tandaan, John the Baptist is the herald of the coming king. Herald, di ba? Anong ibig sabihin ng herald? Siya yung tiga-announce, ito na yung hari, magsiyanda na kayo. Kaya nga yun po yung niya, no? Di ba yung ministeryo ni John the Baptist? So, naintindihan niya na yung yung ipinangako or prophesied na Messiah, yung hinihintay niya at yun yung tinuturo niya. And the way our Lord Jesus Christ confirmed it, okay? Ulitin ko po, yung paraan ng Panginoong Jesus na i-confirm na siya yung Messiah at wala ng iba, sa anong paraan? Sa pagsabi niya ng kanyang mga ginagawang pagpapagaling. Okay? So, kasi yun nga yung ipinangakong pagdating ng kaharian ng Diyos. And we know na it's more than the physical healing. Alam po natin, naunawaan po natin na it's more than the physical healing. Ito pong pagpapagaling na ito is just the visible, kumbaga yung mga nakikita natin na pagpapagaling bilang tanda sa mga nakakita sa panahon ng Panginoong Hesus na ito yung ipinangako. Okay? And ang pagliligtas at pagpapagaling is more than the physical sicknesses or physical na mga sakit, no? And actually, maganda ito na nasimulan natin kasi sa Luke 4 natin sanang pag-aaralan ngayon is mababanggit uli doon, no? Yung ipinangako sa pamagitan ni Propeta Isaiah. So kung binasa nyo po, sana binasa nyo. So kung binasa nyo, magigets nyo po yung sinasabi ko. No, sa Luke 4, specifically 16 to 21, doon po natin makikita ulit yung mga salitang pagpapagaling, pagpapalaya, pagbibigay ng paningin sa mga bulag. Makikita nyo po ulit yon. And by that time, pag binasa nyo po yon, maintindihan natin na hindi lang po yon sa physical na pagpapagaling, but ito ay spiritual. Okay? Naintindihan niyo po yon, mga kapatid. So,
dito muna tayo magtatapos, no? So, sana naging malinaw na po sa inyo again yung kaharian ng Diyos, ebanghelyo ng Diyos na binabanggit dito. Okay? So, it's about the fulfillment of it through Jesus Christ. So, please, patuloy po kayo sa reading ninyo. Mag-aral po kayo. Always pray na bigyan po kayo ng Panginoon ng pagnanais na na kilalanin siya, unawain yung mga katuruan niya upang tayo ay lumago at sabi nga, 'di ba, upang tayo maging ganap, nasasakap ang lubos sa lahat ng mga mabubuting gawa and matuturo din natin 'to sa mga susunod pa. No? So, again, I challenge the men, yung mga kalalakihan natin, no, to study and gamitin kayo ng Panginoon to teach others. Okay? So, ayun lang po. Dito muna tayo magtatapos. Maraming salamat po sa Panginoon sa kanyang pagtuturo sa atin. So, tayo po ay manalangin. Panginoon, maraming salamat po at pinupuri ka namin. Ikaw na tapat sa iyong mga pangako. At again, another afternoon na nakita namin ang iyong katapatan na ang iyong ipinangako ay tunay ang iyong tinupad at yon ay ang iyong tanging anak na si Jesus. And even salamat sa pagbibigay linaw sa amin at ito'y naway makatulong sa amin na mas paigtingin ang aming pananampalataya and even ito'y tunay na mag-udyok sa amin na patuloy, Lord, na hanapin ka, patuloy na kilalanin ka upang kami ay patuloy na makapagbigay ng pagpupuri at pasasalamat sa iyo, Panginoon. And even, Lord, sa iyo pong biyaya, kami ay bigyan mo ng pribilehiyo na gamitin mo bilang instrumento mo sa pagtuturo din sa mga kapatid na iyong dadalhin dito po sa iglesia mo dito sa Kabkaben. Salamat, Panginoon, at lahat ng ito ay para sa kalwalhatian mo. Ito aming panalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Thank you po. So, see you po ulit bukas 4 p.m. God bless sa lahat. Bye-bye. I once was lost in darkest night.